like I was under attack, dodging arrows from my past. I had no hope for tomorrow. Felt so much pressure, yes, I thought I would crack, but now there's no looking back. I'm moving forward cause I know I got my armor now. No fear, no doubt, can't shoot me down, yeah. I got my armor now. No fear, no doubt, gonna shoot me down, 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 down. Now I'm bulletproof because of you, because of you. And now I'm bulletproof because of you, because of you. You love me away, now I'm not afraid. No matter what the world may say or what they do, I am bulletproof because of you, because of you, I know you got this whole thing under control. My soul is untouchable because you've already won me. My victory is not in this flesh and bone, it's in the cross, and I know nobody's taking it from me. I got my armor now, no fear, no doubt, can't shoot me down, yeah. I got my armor now, no fear, no doubt, gonna shoot me down, 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 down. Now I'm bulletproof because of you, because of you. And now I'm bulletproof because of you, because of you. You love it away, now I'm not afraid. No matter what the world may say or what they do, I am bulletproof because of you, because of you. Join us as we praise, worship, and listen to the Word of God every Sunday at exactly 8:30 to 9:30 a.m. for our Sunday School, 10:15 to 11:30 a.m. for our Sunday morning service, 5:30 to 7:30 p.m. for our Sunday evening service, and every Wednesday at exactly 5:30 to 7:30 p.m. We're looking forward to meeting you there! Welcome to our 180 Jam with the theme Box Sin. Mapagpalang gabi po sa mga isa. Welcome po muli sa ating 180 Jam. Tunay po na ang kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Hesus ay hindi nawawalang bisa upang palayain tayo sa ating mga kasalanan. Pakinggan niyo po ang mensahe ng aking aawitin.
Romans 3:23.
Sure, I have heard some very godly men say that if they had to lose the entire Bible and could pick only one passage, this is the passage they would hold. Because in this passage is found the very salvation of man. First of all, he says, for all have sinned. All have sinned. Why don't we tremble? Why don't we know how terrible this is? We don't know how much we've sinned in the same way a fish doesn't know how wet it is. We were born in sin. We were conceived in sin. We were born in a fallen world of sin. The only thing we've ever known is sin. Our society, as Scripture says, drinks down iniquity like it was water. You see, here's something you need to understand. Hitler was not an anomaly. Hitler was what everyone in this room has the potential of being. And not only that, you need to understand, even in all the wickedness of Hitler, Hitler was still restrained by the common grace of God. And you need to know this, that if it were not for the common grace of God restraining you in your unconverted state, you would make Hitler look like a choir boy. What we do not understand is what Scripture teaches about men. Men are evil. You say, well, I don't agree. That's because you've grabbed enough of Christianity to stand, but you don't believe the Bible. Do you have to teach a child to lie? Do you have to teach a child to be self-centered? Do you have to teach a child to be brutal to other children? They learn that on their own. Set them free. Discipline them not and see what you have in 10 years. A monster. Why? Because what Scripture says is true. And you hold your ears and you say, I don't want to hear it. I don't want to hear it. In the same way that a person dying of cancer is in denial and says to the doctor, I don't want to hear it. I don't want to hear it. But by cupping the hands over your ears, you close yourself off from any remedy. Why is sin so terrible? Because it's committed against God. Why don't we tremble? Because we don't know what that means. And why don't we know what that means? Because we do not know who God is. Such a glorious and blessed being. Imagine this for a moment. God stands there on the day of creation, and He tells planets to put themselves in certain orbits in space, and they all bow down and say amen and obey Him. He tells stars to find their place in the sky and to follow His decree to the letter, and they all bow down and obey Him. He tells mountains to be lifted up and valleys to be cast down, and they bow down in worship. He tells the brave sea, you will come to this point and you will come no further, and the sea adores. And God tells you to come and you go, no! How wicked is our sin. You see? Dear people, we're always getting a one-sided story. I'm going to talk about the love of God tonight in a way possibly you've never known it. But in order for you to appreciate the love of God, you've got to understand something. His love is exalted in the same way the stars are exalted by a pitch-black sky. Let me ask you a question. Where did the stars go this afternoon? Did someone put them all in a basket and carry them away? How come when you looked up you didn't see them? Because there was so much light. You could not marvel at their beauty. You could not even see them. In the same way, you cannot see the stars of God's grace and His love with so much light. When preachers tell you that men are so good, the only way to truly appreciate the love of God and the grace of God is to see the pitch-dark blackness of man. And when you see the pitch-dark blackness of your own heart, and then you realize that God moved in love for you, it causes you to fall down on your knees with the greatest esteem and worship God.
Isang magandang gabi po sa bawat sa. Ako nga pala si Jeff Hernandez. Nais ko lang pong ibahagi ang aking buhay. Sa aking lugar na kinalakihan, nakita ko na iba't ibang uri ng bisyo mula sa pagsugal, pag-inom ng alak, at pagdodroga. Naranasan ko na rin mag-start magnigarilyo ng 3rd year high school. Yung aking baon, iniipon ko para meron akong pansigarilyo. Hindi lang yon, natuto na rin akong mag-inom ng alak. Kasi yung time na yon, yung aking tatay isang pulis, yung kanyang mga kaibigan, kasamahan, ganoon din ang aming mga kapitbahay. Pag yung mga okasyon o may birthday, ay nagiinuman. Dati, tagabili lang ako ng San Miguel beer. Pero noon na time, nung lumaon, pati ako at ganoon din ang aking barkada, ay napapainom na rin doon. May isang sitwasyon na hindi namin inaasahan na nangyari sa aming pamilya. Yung aking nakakatandang kapatid ay nasaksak siya, namatay siya. Simula noon, natuto na rin ako ng iba't ibang uri ng pinagbabawal na gamot na tinatawag noon na bato, ngayon ay shabu. Dahil nga sobrang tinamaan din ako ng problema, inisip ko yung aking kapatid kung paano kami makakagante. Dumating yung time, nandun na yung galit at sama ng loob sa aking puso. Nagtanim na ako sa tao ito na gumawa nito. At ganun nga sa dami nga ng iba't ibang uri ng bisyo, mula sa pag-iinom, ganoon din sa droga, para masustain lang yung aking bisyo. Nagbebenta na ako ng gamit ko, kumuha na ako ng gamit sa bahay. Yung relo ko noon, sinasanla ko na. At doon din nakikipamaton na rin ako sa kapwa ko lalaki. At doon din sa mga babae na tinatawag noong time na yun ay pokpok. Nakakalungkot ang buhay ko. Dahil nga, biktima ako ng pinagbabawal na gamot, wala na akong paraan para masustain itong aking bisyo. At dumating na nagbebenta na rin ako ng pinagbabawal na gamot dahil kasi majority noon ng aking mga tiyuhin kamag-anakan nagbebenta sila ng pinagbabawal na gamot. Walang paraan yung aking magulang na para maitigil yung aking pagdodroga hanggang time na pinagbabakasyon nila ako sa Quezon City, ganoon sa Nueva Ecija. Kaso yung kasama kong pinsan ko, may dala siyang bato o shabu. Ganoon din, pinagtrabaho nila ako sa Korea para lang matigil o mahinto itong aking mga bisyo. Hindi nila alam yung plano nila para matigil ako. Iba pala yung plano ko. Ang plano ko, makaipon ako ng pera para sa taong gumawa sa akin kapatid ay may pagiganti at may bayad to. Iba't ibang uri na rin. Dumating din time, napauwi na rin ako from Korea. Nakapagtrabaho na rin ako sa Bicol, sa isang weteng. Kami yung nagbibigay ng payola o lagay sa mga government official, mga militar at newscaster. Yung sweldo namin na 3 days to 5 days, nauubos lang sa aming pag-good time, sa aming pag-beer house, naglalabas din kami ng babae. Hanggang wala na rin. Wala na rin yung aking buhay, paikot-ikot na lang mula sa mga bisyo, pag-iinom ng alak, pagsusugal. Wala na. Dumating din yung time na nagkabalikan kami ng aking girlfriend. At doon din, merong isang mananampalataya na inimbitahan kami sa Bible study at ganoon sa gawain ng Panginoon. Pinaunlakan naman namin siya. At sa aking pagdulo, unti-unti kong binabago ang aking buhay. May mga salita nga ng Diyos na natatandaan ko sa Ephesians 5:18 na huwag kayo magsipag-inom ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan. Totoo yung mga time na yon, pag ikaw nakainom ng alak, gulo
away ang gusto mo. May mga isang sitwasyon nga kami, napaaway kami sa shaky stop, batuan ng bote, paluan. Hanggang umuwi kami dito, kasama namin isang tropa namin, duguan siya. Garon din, may mga pagkakataon din na nakapatrobol kami, nahabol kami ng saksak ng dalawa kong kasamahan. Nakakalungkot. Salamat dahil sa salita ng Diyos na patuloy ko naintindihan, naunawaan, na meron pala akong pag-asa. Ilapit ko lang pala yung aking buhay sa Panginoon, tanggapin ko siya, at dumalaw ko sa gawain. Ngayon po, narito po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng pagkakataon na baguhin ko ang aking buhay. Ngayon po, masaya po kami naglilingkod sa Panginoon. Yung taong nagawan po sa kapatid ko itong ginawa sa kanya, pinatawad ko na po. Meron bukas palad pong napatawad ko po, yung galit, sama na loob, dinanakit sa aking puso, nawala po to dahil sa mga salita ng Diyos na aking itindihan. Ngayon po, masaya po kami naglilingkod sa Panginoon, ang aking asawa at ang aking anak. Salamat dahil may mga tao na nauna na nag-invite sa amin, ganoon din sa mga pastor ngayon na pinapanalangin ang aming sitwasyon, kalagayan. Hanggang dito lang po, maraming salamat po sa bawat isa. Magandang gabi po sa bawat isa. Ayon nga po sa Luke chapter 14 verse 11, na kung sino man ang nagmamataas ay siyang ibababa ng ating Panginoon, at kung sino man ang nagpapakababa ay siyang itataas ng ating Panginoon. Kaya tunay nga na tayo ay magpakababa sa harapan ng ating Panginoon at isurrender natin ang mga kasalanan sa Kanya dahil may mga plano pa siya sa buhay natin. Kaya pakinggan niyo po ang mensahe ng aking aawitin. My wanderings
po ang kapurihan. There is one thing that you need to hear above everything else. Jesus died for you. Despite everything you have done in your entire life, God loved you so much that He was willing to send His only Son down to the earth to live a perfect life and then die for you. What sort of crazy love is this? That a perfect God would give up His perfect Son so that people like you and me could be redeemed. He paid the ransom for our sins, providing us a way of escape from eternal punishment. He offered us a chance at life, and life to the full. He offered us freedom in Him. What did Jesus do? He did everything. I want you to fully understand what this means. I want you to comprehend the cost involved, the torment He suffered, and the separation from God He experienced. Once you understand what He really did, you begin to understand what you are worth to Him. You begin to understand that His love is unsurpassable. It is extravagant, glorious, perfect. You might say, I don't deserve His love. Nobody does. That's why it's a gift. Despite our messed up lives, we get to receive God's love by accepting His Son, Jesus Christ, as our Lord and Savior. A lot of people will tell you that there are many ways to be saved, but the truth is that salvation is only accomplished through the death and resurrection of Jesus Christ. Yes, He died, but then He also rose again so that you and I might be forgiven of our sins and made alive in Him. You want to find salvation? Find Jesus. You want to know what it's like to be set free? Know Jesus. This is the deciding moment. This is your chance to truly begin to seek God. If you're thinking, I've tried before and it just doesn't seem real to me. I feel like God is just an idea sitting out there in space and He really doesn't have a lot of effect on my life. Listen to me. If you have not experienced the life-changing power of God, chances are you have never made Jesus the Lord of your life. God is real. Jesus is real. And if you believe in Him, He will change your life. You won't be the same person anymore. You will be a new creation in Him. Romans 10:9 says that if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Okay, isang magandang gabi po sa inyo pong lahat at napakaganda po ng mga awitin na ating pong narinig. At ako po ay nagpapasalamat sa ating pong pastor sa pribilehiyo na muli ay maging kabahagi ng 180 Jam na ito. At napakaganda po ng tema ng ating 180 Jam, vaccine. Diba? At gusto ko pong makibukas po kayo sa akin sa teksto na aking gagamitin po sa 1:1-29. John 1:29 po. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At bago po tayo magpatuloy, tayo po'y manalangin sa Panginoon. Hallelujah, Lord God, Ikaw na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli kami lumalapit, Panginoon, sa inyo. At sumasamo, Panginoon, na Ikaw ang siyang sumama, Panginoon, sa gawain ito, Lord. Magpahayag ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ano man ang distraksyon o espiritu na hadlang upang hindi sumibol ang katotohanan ng iyong salita, o ano man distraksyon o espiritu nahadlang upang hindi mahayag ang iyong pangalan, ito'y winawalan ko ng bisa sa mga pangyarihang pangalan ng Jesus at itinatatag ko ang dominyon sa kalagitnaan ito, ang iyong Espiritu, Panginoon, ang isang sumama, Panginoon, sa amin. Ito pong aming dalangin sa inyo sa mga pangyarihang pangalan ng Jesus. Amen. At napakaganda nga po ng ating pong tema ng 180 Jam, vaccine. Amen. At ito po, hindi po ito yung vaccine na ating pong napapanahon ngayon na bakuna. Hindi ito po yung yung
sa Pfizer, hindi po ito yung CoronaVac. Hindi rin po ito yung sa Johnson & Johnson, Moderna o AstraZeneca or Sputnik V. Hindi po ito yon. Kundi ito po ay vaccine na Sinvax at saka sin yung kasalanan. Kung atin po ito bibigyan ng kahulugan o meaning, ay ikakahon po natin yung kasalanan. Amen po ba? O i-overcome ang kasalanan o kaya lalabanan yung stronghold ng sin. At ang title po na aming ng ating pong pangangaral ngayon ay isinunod ko na rin po sa ating tema, vaccine. Sa sitwasyon po ngayon ng Pilipinas, maging ng buong mundo, tayo po ay dumaranas ng napakalaking problema ang pangkalusugan. Amen po ba? Na ang epekto nito ay nararanasan ng lahat po ng tao. Katulad po ngayon, yung mga estudyante, may mga graduate na hindi sila nagkaharap-harap. Amen ba? Meron pong wala po tayong face-to-face na kung saan ay luman po ang gusto ng mga bata. Minsan nagtanong ako sa bata kung alin ang gusto niya maging teacher nila o yung teacher pa nila na tunay o kanilang magulang. Gusto nila yung mga teacher po talaga nila. Amen ba? Dahil siguro masyadong malulupit yung mga teacher sa bahay. Sasangay mga bata roon. At wala po tayong social gatherings po. Hindi po makagala at makalabas ng mga bata. Ultimong pagpasok sa SM, hindi po basta makapasok ang mga bata. At kailangan pa kung ano lang magulang. O di basta, at hindi rin basta makatawid sa ibang lugar. Yung pupunta ka, halimbawa sa ibang bayan, hindi po basta-basta. Amen ba? Kailangan pa na kung ano-ano mga papel, kailangan pa na kung ano-anong mga papilis para lang makatawid. Minsan nga po, umuwi kami ng Batangas, hindi kami nakalusot. Nung kami umuwi ng Batangas, ginawa namin, naghanap kami ng ibang daan para lang kami makalusot. Ganun po sila kahigpit. At maging yung mga restaurant po ngayon, limitado ang kainan. Diba? Minsan nakaranas po kami na doon sa restaurant na kinakainan namin dito sa Menobileta, dumanas po kami na na bumili na lang kami ng pagkain, tapos ipinark na lang namin yung sasakyan, doon na lang po kumain sa loob. At ganun po, yun makikita natin yung epekto ng nangyayari sa atin sa buong mundo. Maging po yung higit sa lahat, limitado po ang mga religious gatherings. Diba? Apektado po lahat. Ay yung pagpunta sa church, kailangan ay mayroong ilang porsyento lang ang pwedeng tumalo. Pero praise God, kasi nagagawa po natin ang paraan na maging yung evangelism katulad po nito ay nagagawa po natin. Ganon din ang mga yung live stream na natin pong ginagamit ay sa ganong paraan hindi po napipigilan yung paraan ng pag-evangelismo sa pag-abot ng mga tao, ng mga kaluluwa. Ganon din yung mga paghayo, talagang limitado. Ngayon, medyo okay na, nakakahayo na po. Pero ganon, hindi pa rin ganon ang normal ang pagkala o limitado dahil po doon sa mga protocols na pinasusunod ng ating pong gobyerno. At mapapansin po natin na doon po sa mga ilang nabanggit ko, katulad doon sa mga estudyante, at ganun din sa mga restaurant at maging sa mga gatherings na ito, katulad nitong ating sa church, ay makita po natin talaga yung epekto noong nangyayaring pandemic nito, yung virus nito, makikita po natin. At doon po, makikita po natin ang napakalaking problema hindi lang po dito sa ating bansa, maging sa buong mundo po. Ngunit bukod po sa napakalaking problema ng buong mundo dahil sa pandemya, ay mayroon pang isang napakalaking problema na kung saan hindi po ito lubos na napapagtuunan ng pansin. Na kung saan ay binabaliwala ng tao. Napakalaking problema na kung saan hindi lang sa Pilipinas, maging sa buong mundo, maging sa sangkatauhan. Ang tinutukoy ko po rito ay ito po ay hindi sakit nitong mga nakaraang taon lang, kundi ito'y sakit na kung saan simula't-simulay nasa atin na. Amen ba? Amen. Ito'y hindi sakit na may posibilidad tayong mahawa, kundi ito'y isang sakit
na tayo po ay nahawa na. At tinutukoy ko po rito ay kasalanan. Amen ba? At talagang kasalanan ay sasabi natin ay nasa atin na. Pansinin po natin yung mga bata, kahit hindi mo turuan na sila ay mandaya, nakakapandaya. Amen ba? Kahit hindi mo turuan na sila ay magsinungaling, habang lumalaki, natututong magsinungaling. Dahil nasa atin na po yung kasalanan. Tayo po ay, sabi nga, ay nananalitay na sa atin po ang kasalanan. At dito po sa mga binanggit ko, yung sakit na dinaranas natin ngayon, maging yung sakit na dati na hindi binibigyan ng pansin o pinagtutuunan ng mga tao, ay gusto kong ipakita yung ilan sa mga pagkakatulad po nito. May mga pagkakatulad, napakarami nito, ngunit babanggit lang po ako ng 4. Ang una po, ito po ay nakakahawa. Amen ba? Ito po yung nakakahawa. Kaya po tayo pag minsan hanggang ngayon naka-face mask pa. Di ba? Naka-face shield. Tapos may social distancing pa. Halos lahat may dalang alcohol. Di ba? Dahil ang sakit nga na ito ay nakakahawa. Gayon din po, kung papansinin po natin, katulad na banggit ko kanina, ganon din po ang kasalanan. Sabi ko nga, ito ay wala na tayong posibilidad na tayong mahawa pa dahil tayo po ay nahawa na. At yun po ang ating, yun po ang kakatulad ng kasalanan. Sa Romans 5:12 po, sinasabi, kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Amen ba? Amen. At ang tinutukoy po rito ay si Adan. At siya po at ang kanyang asawa mula nung kumain ng bunga na pinagbabawal ng ating Panginoon na kainin, doon po nagsimula pumasok po ang kasalanan. Yung po ay nasa Genesis 2:15 to 16 at 1-3 po. At hindi ko na po yun babasahin. At doon nagsimulang pumasok ang kasalanan sa katauhan at mula noon lahat ng tao ay nakabahagi sa kasalanan ni Adan. Mula sa kauna-unahan nating mga ninuno, naman na natin ang likas na kasalanan na dahil dito ay nagkaroon ng kamatayan. Dahil sinabi nga sa 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lang tayo namamatay sa physical, maging sa spiritual namamatay po yung ating relasyon po sa Panginoon. Kaya sinasabi nga na ito ay nakakahawa, katulad ng virus. Kaya ang virus tulad na nakakahawa at sa katunayan lahat nga po tayo ay nahawa na po. Mabilis lang po ito. Kadalawa, ang virus po ikinahihiya, ganoon din ang kasalanan. Amen ba? Yung po ang isa sa mga pinagkakatulad nito. Ikinahihiya, wala naman sigurong tao na proud na siya ay nagkasala. Amen ba? Sabi kong nakakahawa, katulad ng virus na ito, ng coronavirus na to, lalo na po pagka ikaw ang naging dahilan ng pagkakahawa ng mga mahal mo sa buhay. Amen ba? Lalo na't may kasama ka ng senior. Sadyang aabutin ka na ikaw ay mahihiya. Amen ba? Ikaw ang dahilan kung bakit nakapasok ang virus sa inyong bahay. Ikaw ang dahilan kung bakit pumasok ang virus doon sa inyong compound. Talagang ikaw ay mahihiya. Amen ba? Mahihiya ka. At sabi nga ng DOH, huwag daw mahiya pagka ikaw ay nagkasakit. Amen ba? Totoo nga naman yun, huwag kang mahihiya. Pero kahit sabihin nilang anong sabi nila, talagang makakaramdam ka na ikaw ay talagang mahihiya. Amen ba? Makakaramdam ka. At ganoon din po ang kasalanan. Sabi ko nga kanina, wala namang tao na pag siya nagkasala, siya po ay proud. Amen ba? Yes, nagnakaw ako ng mangga. Diba? May bagoong ba kayo dyan? Wala naman siguro gano'n. Diba? Yes, nakapatay ako. Diba? Wala naman sigurong proud na tao na gano'n magsasabi. Dahil totoo, mahihiya ka.
Yes, nangalo niya ako. Ipagdadagdagan mo pa sa mukha ng asawa mo, di ba? Hiyang-hiya ka. Di ba? Nangalo niya. Wala pong tao na proud dahil sa nagawa niya niyang kasalanan, kundi ito po yung kinahihiya. Oh yes. Hindi ko lang nakita yung verse na tungkol sa katakawan eh. Kasalanan. Diba? Yes, naubos ko yung isang kardero na dapat, diba? Isang karderong kanin. Wala naman sigurong proud na gano'n. Kundi kinahihiya. At gano'n din po, si Eva at si Adan, kaya po sila ay nakaramdam ng pagkahiya. Noong sila ay nagkasala, nakaramdam po sila ng pagkahiya sa ating pong Panginoon. At nung kinain nila, yung bunga na pinagbabawal na kainin ng ating pong Panginoon. Sa Genesis 3:7 po, narito, at nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad at sila'y tumahi ng dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi. At dahil sila po ay nahiya sa Panginoon, sila po ay, sabi nga rito, nakita nila ang kanilang kahubaran, sila'y nahiya sa Panginoon mula nung sila'y sumuway po sa ating pong Panginoon. Ganun din po tayo. Pagka tayo nagkaroon ng kasalanan, makakaramdam po tayo ng hiya sa ating Panginoon. Hindi ba? Nakakaramdam. Parang bagang, minsan lalo na't mga bagong mananampalataya, pag nakaramdam, parang ayaw mo nang minsan dumalo eh. Di ba? Parang nakakaya. Parang alam ng mga kapatiran mo na alam nila ang ginawa mong kasalanan. Ganun po ako nung ako'y bago. Dahil sabi ko nga, ako ay nagiinom. Ako ay nahihiya na umatid po sa church hanggat hindi ko naaalis yung kasalanan katulad ng paninigarilyo, ng alak. Ako po hiya-hiya. Gusto ko pag ako'y dumalo, wala nang masasabi sa akin yung mga tao, pero hindi po pala ganun. Hindi po natin kaya sa kanang ating sarili yung alisin ang mga kasalanan na meron po tayo. At patatlo po ay inihihiwalay. Ba? Tayo po, pagka tayo nagkasala, yung bunga ng kasalanan, yung kung tayo nalalayo sa Panginoon. Ganon din po yung virus, di ba? Pagka alam na merong kang nadapuan ka ng virus na ito, ng sakit na ito, kawala-walaan, yung bang dudugutin ka doon ng ano, di ba? Ang iba nga, hindi na namamalayan ng kapitbahay, nakuha na pala doon yung kapitbahay nila na may sakit. Inihiwalay. Inihiwalay dahil baka makahawa, inihiwalay dahil para gamutin. Ewan ko kung talagang ginagamot, di ba? Inihiwalay nila kasi ayaw nila makahawa. Ganon din po ang epekto ng kasalanan, tayo po ay nahihiwalay sa Diyos. Kaya po pag tayo nakagawa ng kasalanan, huwag po tayong mahihiya na lumapit sa Panginoon. Sabi nga sa 1 John 1:9, kung ipapahayag mo ang iyong kasalanan, siya'y banal at tapat na tayo patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating pong kalikuan. At baka dumating sa time na pag tayo ay nahiya ng nahiya, ay sa katagalan ng panahon, mamalayan natin na tayo ay napakalayo na sa ating Panginoon. Dahil ang kasalanan nga ay nagpapahiwalay. Sabi sa 1 Korinto 1:9, ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Jesucristo na Panginoon po natin. At yun po, tinawag po tayo ng ating pong Panginoon para sa pakikisama natin sa ating pong Panginoon Jesucristo. Dahil tayo po, nung nagkasala, tayo pa humiwalay sa ating pong Panginoon. Pang-apat po, ito po ay nakakamatay. Amen. At batid po naman natin ang virus na to, itong huli kong tinignan ay nasa 170 plus milyon na. Ganon karami ang napiktuhan ng virus na ito sa buong mundo at nasa 3 milyon mahigit na namamatay dahil sa virus na ito. Sabihin na natin na ang iba doon ay napasama lamang. Napasama lang sa bilang. Pero hindi po natin alis na talagang ang virus na ito ay nakamamatay. Amen ba? Kahit sabihin natin yung iba napasama lang sa bilang, mayroon talagang namamatay sa virus. Amen ba? Ganon din po ang kasalanan. Sabi nga sa Romans 6:23, ang kapera ng kasalanan ay kamatayan. Amen ba?
At isang patunay na ito po ay nakamamatay. Ang nakakalungkot nga rito, pag tayo namatay sa virus, di ba? Hindi na natin nakikita ang ating kamag-anak. Amen. Balita po natin na pinikremate. At bibigay na lang, abo na lang. Amen ba? Abo na lang. Nasa mamahaling grapon. Hindi po siya grapon ng asukal, kundi mamahaling grapon. At ganoon din po sa kasalanan. Sabi nga, nakakamatay. At nakakatakot. Walang hanggang kaparusahan. Marahil, dahil pa sa cremate ang ating sasapitin. At ngayon, tingnan po natin ang solusyon sa kasalanan. At ang iba may idea na po rito. At ditong dumating na po yung vaccine sa Pilipinas, ang inuna nila na turuan o bigyan ng vaccine na yung mga frontliners po natin na lumalaban o nangangasiwa sa mga tinapuan ng virus. At doon po sa balita, yung mga unang kumplituhan na naturo, especially dito sa NCR, ay mayroon pong napakaliit na porsyento sa kanila ang tinatamaan po ng virus. Karamihan ay kung compare doon sa bilang ng mga nauna, mas napakaliit na porsyento sa kanila ang tinamaan ng virus mula nung sila nagkaroon ng kumpletong bakuna na dumating po dito sa atin sa Pilipinas. At kung ang baksin o bakuna ang naiisip ng mga dalubhasa upang kontrahin o mapahinto ang virus, ang kasalanan tanging si Jesus lang ang solusyon. Amen ba? Amen. Katulad po ng ating binasa sa John 1:29, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At kung babasahin po natin sa Romans 8:1, sabi roon, ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Amen ba? Napakagandang pakinggan. Sabi ko nga kanina na tanging daan para mawala yung kasalanan ay ang ating Panginoong Jesus. Kung tayo tatanggapin natin ang ating Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, at ito sinasabi sa Roma 8:1, na ngayon nga'y wala nang hatol sa anumang na kay Kristo Jesus. Napakagandang pakinggan kung ikaw ay anak ng Diyos. Napakagandang pakinggan na pangakong ito. Pero hindi po natin mapag-alis sa atin na bilang isang Kristiyano, tayo may parte din na labanan itong kasalanan na ito. Kahit nasabihin mo na ikaw ay tumanggap, ako matagal ng Kristiyano, marahil kayo matatagal na rin. Hindi po natin maalis na ang kasalanan, kumakatok pa rin yan pagkagising sa umaga hanggang sa maghapon na talagang yan po ay kumakatok. Hindi po ibig sabihin na pagka tinanggap natin ang Panginoong Hesus ay i-claim na natin itong na ngayon wala nang hatol, anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus, at pagkatanggap natin ay mamumuhay na tayo ng hayahay. Hindi na natin lalabanan itong kasalanan ito. Pero papansinin po natin sa Romans 8:12, ang sabi rito, 13, kaya nga mga kapatid, na may mga utang tayo hindi sa laman, kundi mamuhay ayon sa laman, sapagkat kung mga buhay kayo ng ayon sa laman, ay mga mamatay kayo. Datapat kung sa pamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay nga kayo. Napakaganda po nito. Doon sa pamagitan ng Espiritu na nasa atin, ibinigay sa atin ng Panginoon, ay lalabanan natin yung kasalanan na laging kumakatok sa atin pagkagising pa lang. Sabi rito, mga bubuhay nga kayo. Itong isang napakagandang balita sa lahat ng tumatanggap sa Panginoong Hesus. Meron tayong kapangyarihan na labanan ang kasalanan na ito. Ba? Meron tayong kapangyarihan na labanan sa pamamagitan ng Espiritu na pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoong Hesus. Sabi rito, si Jesus lang ang daan upang ma-overcome
ang sin. Si Jesus lang ang daan upang labanan ang stronghold ng sin. Si Jesus lang ang daan upang mabaks ang sin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon po, nais ko pong mangusap. Katulad po ng sinabi ko kanina na tayong mga tumanggap sa Panginoong Jesus ay mayroong kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu Santo para labanan ang kasalanan na laging kumakatok sa atin. Ay kung ikaw yan, kapatid na nanonood, at gusto mo na makalaya sa kasalanan na kung saan ikaw ay nasasadla, at paano pa ulit-ulit na kasalanan na iyong kalagayan ngayon kung ikaw ay nanonood, nais kong sabihin sa iyo na ang tanging daan para mapaglabanan mo ang kasalanan iyan ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Sabi nga roon sa ating teksto na aking pong binasa na ang portero ng Diyos na nag-aalis na kasalanan na sanlibutan, walang iba kundi ang tinutukoy po dyan ang ating pong Panginoong Hesus. Gusto kitang ilid sa isang panalangin. Kung iyo itong mapapanood o sa ngayon ikaw ay nanonood, napakahalaga na napakasimpleng pagtanggap na ito. Simpleng panalangin na ito sa gagawin ng Panginoon sa iyong buhay. Nais kong ilid kita sa panalangin, sundan mo ito kapatid. Panginoong Hesus, batid ko sa kasalanan na aking kinasasadlakan na ang kabayaran nito ay kamatayan. Naniniwala ako na ikaw ang tanging daan upang lubos akong makalaya sa kasalanan. Kaya nagpapasya ako at tinatanggap kita bilang personal na Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan at huwag mo pong kalimutan na isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Diyan sa kalangitan, inayayahan kita na pumasok sa aking puso. Ikaw ang maghari sa aking buhay at tulungan mo ako, Panginoon, na tuparin ang iyong katwiran at ang iyong kalooban. Ito po ang aking dalangin sa inyo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. At yun na lamang po at huli magandang gabi po at stay lang po kayo at makakarinig pa po kayo ng magagandang awitin. Muli magandang gabi po. God bless po. What does it mean to overcome? It's written in Revelation 3:21, "To him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne, as also I have overcome and sat down with my Father on his throne." We all have a flesh full of lusts, which try to make us think or act against God's will. The flesh with its lusts can be compared to an army camp full of enemies, ready to fight and which I need to overcome. I experience temptation when a lust comes up from the flesh as a thought or feeling, and I am aware that to give into or to agree with this thought would be to sin, that is, to do what I know is wrong. A temptation is always conscious. I come to a moment of decision. So I haven't sinned when a thought first pops into my mind, even though it may make me feel dirty. This temptation is an opportunity to overcome, and God has given me the weapons. My sword is the Word of God, and my shield is faith in God's power, and He has given me a helmet called salvation. Using these weapons, I get my strength to say no in the temptation, and that is overcoming. Overcoming in one temptation, one thought, is one enemy defeated. It may not feel like I have overcome, because immediately another thought can come up, and it seems like I am right back where I started.
But when we speak about overcoming sin and victory over sin, it doesn't mean that our flesh is completely removed or that we are sinless. Overcoming in one temptation is a definite victory. But it doesn't mean that I am never tempted to the same kind of sin again. Each temptation reveals another enemy in my flesh, which in turn must be defeated. A war is made up of many battles, and my goal is to win the war against my lusts. For that, I have to be dedicated. If I should fall in one temptation, I may have lost the battle, but it doesn't mean that I have lost the war. I have to get up and keep fighting. It takes a lifetime to win this war, but as I faithfully fight the enemy, overcoming in temptation after temptation, battle after battle, I will notice that the lusts in the flesh start losing their power. I'm not so easily tempted to the same sin anymore. I don't fall as easily, and it becomes easier to say no. Bit by bit, I'm being transformed. I am an overcomer. The promise is that I will sit with Jesus on the throne. There is no better calling than to live an overcoming life.
the Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thy all in all. Jesus paid it all, and all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Where now indeed I find thy power and thine alone can change the leper's spots and melt the heart of stone. Jesus paid it all, and all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. And when before the throne I stand in him complete, Jesus died my soul to save. My lips shall still repeat, Jesus paid it all, and all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. Jesus paid it all, and all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white as snow. He washed me white as snow. He washed it white as snow. Oh, praise the one who paid my debt and raised his life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised his life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised his life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised his life up from the dead. Jesus paid it all, and all to him I owe. Sin had left a crimson stain, he washed it white
let your presence take me washed into white as snow. I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart from mine, and it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until love took over me. So I let go and I let go. Show me life like supposed to be. An oasis, here oasis, all the freedom I'll ever need. Now I'm alive, oh la la, oh la la. When I let go, then I'm alive, oh la la, oh la la. When I let go, then I'm alive. When I let go, then I'm alive. The highway is moving to a life unlike before. The Father's heart is beckoning, and I can't resist no more. Living into waves of devotion, I don't want to get caught into motion. My heart is only for you, Lord. So I let show me life like supposed to be. An oasis, here oasis, all the freedom I'll ever need. Now I'm alive, oh la la, oh la la. When I let go, then I'm alive, oh la la, oh la la. When I let go, then I'm alive. When I let go, then I'm alive. So I let go and I let love show me life like supposed to be. An oasis, here oasis, all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. When I let go, then I'm alive. When I let go, then I'm alive. When I let go, then I'm alive. Oh la la, oh la la. When I let go, then I'm alive. Oh la la, oh la la. When I let go, then I'm alive. Ay nangangako sa harap ng hukumang ito sa harap ng hukumang ito na magsasabi ng katotohanan na magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. at pawang katotohanan lamang sa kahirapan at sa kaginhawaan, sa kasiyahan at sa kalungkutan hanggang sa maghiwalay tayo ng kamatayan. Judge, can I now kiss the bride? Hoy! Dito kasal! Upo ka nga dyan! Nasa matibot, kasi sila noon sa matibot tayo na karuna. Mga
matibon! Mga bata sa matibon! Walang awat ha? Walang awat ha? Boss, ano po yan? Ano po yan? Wala to. Ay, bigay nyo lang po sa mas nangangailangan. Sige po. I used to live like I was under attack, dodging arrows from my past. I had no hope for tomorrow. Felt so much pressure, yes, I thought I would crack, but now there's no looking back. I'm moving forward cause I know I got my armor now, no fear, no doubt, can't shoot me down, yeah. I got my armor now, no fear, no doubt, gonna shoot me down, 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 now. Because of you, and now I'm bulletproof. Because of you, you love me away. Now I'm not afraid, no matter what the world may say or what they do. I am bulletproof. Because of you, I know you got this whole thing under control. My soul is untouchable because you've already won me. My victory is not in this flesh and bone, it's in the cross, and I know nobody's taking it from me. I got my armor now, no fear, no doubt, can't shoot me down, yeah. I got my armor now, no fear, no doubt, gonna shoot me down, 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 now. Because of you, and now I'm bulletproof. Because of you, you love me away. Now I'm not afraid, no matter what the world may say or what they do. I am bulletproof. Because of you, As we come to an end with this program, here are the schedules of our church services. Our Sunday school starts at 8:30 to 9:30 in the morning with a Sunday morning service at 10:15 to 11:30 a.m. Furthermore, Sunday evening service begins at 5:30 to 7:30 p.m., just the same as finally the midweek service every Wednesday evening. Thank you for watching with us today. May you join us on our next live premiere. To God be all the glory. God bless us all. Every season, you give me life. You shine through the darkness. You are my light. My death you've defeated. You give me new life. You've taken my sorrow. My joy is in Christ. 'Cause when I'm with you, I come alive. My day's full of color. I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on